Taong 1980s, Davao City, Philippines. 5 Amerikanong turista ang lumabas mula sa isang restaurant matapos mananghalian nang bigla silang sinalubong ng isang grupo ng mga lalaki. Pagkatapos magkatitigan, biglang nagbunutan ng baril ang magkabilang panig nang walang ni isang salitang binitawan bukod sa nanglilisik na tinginan at pakiramdaman kung sino ang unang kakalabit ng gatilyo. Yun pala, ang grupo ng mga Amerikano ay pawang mga miyembro ng CIA, samantalang ang grupo na sumalubong sa kanila ay mga miyembro naman ng NPA Sparrow Unit na notorious sa maraming assassinations ng matataas na opisyal ng military at gobyerno noong mga panahon na yon. Buti na lang at hindi nagpaputok ang mga rebelde dahil ang isa sa mga nakaharap nila ay walang iba kundi si Rick Prado, ang Cuban refugee na naging isa sa pinakamalupit na shadow warrior sa kasaysayan ng CIA. Ito ang kanyang true-to-life story. Mr. Goodbye! Ika nga ng kasabihan, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano mo tinapos. At ang kasabihan ngang ito ang isinabuhay ng isang maangas na CIA shadow warrior na sa loob ng 3 dekada ay naging bahagi sa mga delikado at mapangahas na misyon pagdating sa anti-terrorism at mga sigalot na pinasok ng US. Si Enrique Rick Prado ay pinanganak noong May 3, 1951 sa bansang Cuba. Noong mga panahon ng kanyang kabataan, isang mapayapa at masaganang bansa ang Cuba. Sa katunayan, ang pamilya Prado noon ay mayroon pang isang malaking coffee roasting business na kilala sa kabuuan ng Cuba. Sa kanyang kabataan, bukod sa hilig sa pagbibisikleta, pagsakay sa kabayo rin ang isang kinahiligan ng batang Rick. At pagtuntong niya ng 6 na taong gulang, agad na siyang nagkaroon ng isang BB gun o laroang baril na bulitas ang bala upang sanayin ng kanyang ama sa pagkarga ng armas. Nung kabataan niya, sabi mismo ni Rick ay life was good. Ngunit nung naupo sa kapangyarihan ang revolusyonaryo sa Cuba na si Fidel Castro, literal na bumaliktad ang mundo, hindi lamang ni Rick at ng pamilya Prado, kundi ang lahat ng naninirahan sa bansang Cuba. Nang sumiklab ang malawakang revolusyon sa kanilang bansa, naging eksena sa isang maaksyong pelikula ang pang-araw-araw na buhay ni Rick. Dumating pa sa punto na nagkaroon ng isang malawakang komosyon sa tapat mismo ng bahay ng mga Prado noon. Lahat ng mga kapitbahay nila ay nagsisigawan at nagtatakbuhan, akay-akay ang kanilang mga anak at mahalagang gamit sa bahay. Sa murang edad, hindi naintindihan at naguguluhan si Rick sa nangyayari. Bakas ang takot sa mga mata ng bata. At lalo pa itong natinag nung buksan niya ang harapang bintana ng kanilang bahay at nakita ang malaking apoy na mabilis na tumutupok sa ari-arian ng kanyang mga kapitbahay. At para makadagdag sa tensyon, wala sa bahay ang kanyang mga magulang para isalba ang bata sa kapahamakan. Ang tanging naroon lamang ay ang kanilang kasambahay na mabilis inilikas ang batang Rick mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kanilang paglabas, tumatak sa isip ni Rick ang senaryo. Hindi lamang pala simpleng sunog ang nangyari, kundi walang habas na pamamaril ng mga revolusyonaryo ni Fidel Castro ang nagdala ng sigalot sa kanilang lugar. At para kay Rick, tila ito ang una niyang tikim sa kung anong uri ng buhay ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ang buhay pakikipaglaban sa mga naghahari-hariang matakaw sa kapangyarihan. Pagpasok ng taong 1962, halos lahat ng ari-arian at negosyo ng mga Prado ay kinamkam na ng kampo ni Fidel Castro. Kaya sa edad niyang 10 years old, napagdesisyon na agad ng pamilya Prado na ipadala sa US ang batang Rick na mag-isa. Kung tutuusin, wala pang muwang ang bata sa realidad ng buhay. Pupunta siya ng US nang hindi alam ang lengguwahe, kultura at kalakaran ng mga kano. Ngunit para sa pamilya Prado, isa itong paraan upang masecure nila ang kinabukasan ng kanilang anak. Sa loob ng 8 buwan, nanirahan ang batang Rick sa isang orphanage hanggang sa nakaipon ng kanyang mga magulang at sumunod sa kanya doon. Matapos lamang ang ilang linggo, nag-reunite ang mag-anak at nanirahan sa Hialeah, Florida, kung saan ang tunay na laban ng buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Bilang mga immigrants, nagsimula talaga sa wala at salat ang pamilya Prado sa US. Ngunit matapos lamang ang 3 taon, iginapang ng mga magulang ni Rick ang kanilang antas ng pamumuhay. Kaya naman agad na nakapasok ng high school si Rick at tinapos niya rin ang kolehiyo. Pagtungtong ng 1971, agad siyang sumali sa US Air Force sa kadahilanang gusto niyang bayaran ang kanyang utang na loob sa bansang kumupkup sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi lamang yon, ayon mismo sa kanya, gusto niyang sumabak sa Vietnam War upang magserbisyo sa bansang nag-alis sa kanya sa kahirapan. Ngunit nang malapit na niyang matapos ang kanyang training sa US Air Force, nagsimula naman ang unti-unting pagkatalo ng US sa Vietnam War at sila ay tuluyang nag-withdraw kaya hindi na pasabak sa gera si Rick. Kaya naman noong 1970s, napagdesisyonan niya na sumali na lang sa CIA. Ngunit ilang beses siyang tinanggihan ng ahensya. Sa kabutihang palad, pagpasok ng Reagan administration,
Nagdeklara ang US President noon ng war on communism at nag-iba ang ihip ng hangin para kay Rick. Kinailangan ng CIA ng Spanish-speaking undercover agent upang mag-train ng resistance forces sa bansang Nicaragua na kilala sa tawag na The Contras. Sa mga panahong ito, lalong lumalawig ang impluensya ng diktador na si Anastasio Somoza Debayle na kilalang kontra sa presensya ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Sa halos isang taon, kasama ang 3 pang CIA operatives, nanirahan si Rick sa kagubatan ng nasabing bansa. Hindi biro ang ika nga ay baptism of fire ng nooy 27 years old lamang na binata. Notorious ang nasabing lugar sa mga deadly na hayop at insekto at pugad din ng lamok na nagdudulot ng malaria ang kagubatan dito. Kaya bukod sa mga bala ng kalaban, marami sa mga kasapi ng The Contras ang nadali dahil sa mas maliliit na kalabang mga lamok. Isa sa pinaka-exciting ngunit delikadong parte ng kanyang misyon ay ang pagdating ng supplies mula sa US na lula ng isang eroplano na regular na naglalaglag ng cargo parachutes sa designated location. Dahil may laman itong mga armas at minsan sandamukal na pera, pati ang kalaban ay malaki rin ang interes sa mga kargamento at maigi nila itong minamanmanan. Sa isang pagkakataon, habang binabagtas ni Rick kasama ang kanyang team ang isang pick-up location sa gitna ng boundary ng Nicaragua at Honduras, isang militanteng grupo na nagngangalang SNLF o Sandista National Liberation Front ang tahimik lang palang nagmamatsyag at walang habas na nagpaputok sa kanila bigla galing sa likod ng mga kapunuan. At dito unang nasubukan ang pagiging likas na warrior ni Rick. Gamit ang kanyang M14 rifle, agad siyang nakipagsabayan ng putok sa mga militante. Buti na lang at palaban din ng mga trainees na Nicaraguans na sanay sa bakbakan sa gubat. Kaya matapos ang 10 hanggang 15 minuto na palitan ng bala, tuluyan nilang nagapi ang kalaban. Bagamat may ilang sugatan, nakabalik ang grupo ni Rick sa kampo nang walang binawian ng buhay. Ayon kay Rick, ang kanyang mga naging engkwentro sa Nicaragua ay patunay na ibang-iba ang experience sa training kumpara sa real-life setting. Ang mga engkwentro raw na 10 to 15 minutes lamang ang tagal ay tila parang 2 oras ang kabuuan dahil sa adrenaline na inilalabas ng kanyang katawan. Sa isang taong misyon niya doon, 2 beses siya nakapag-survive ng assassination attempt at ilang beses siyang lubhang nagkasakit, dala ng mga impeksyon ng mga sugat na natamo sa mga engkwentro at palipat-lipat na tirahan sa gubat. Ngunit ayon na rin mismo kay Rick, ang kanyang experience sa Nicaragua ay walang binatbat sa kanyang naging karanasan mismo sa Pilipinas. Pagsapit ng 1980s, si Rick at ang CIA ay naging involved sa mga operasyon dito sa Pilipinas sa kampanya ng gobyerno laban sa New People's Army o NPA. Ayon sa kanya, isa sa pinakamatinik raw na kanilang nakalaban ay ang tinatawag nilang The Sparrows o ang Sparrow Unit na siyang urban assassination unit ng NPA. Sila ang responsable sa pagpaslang ng Amerikanong si Colonel James N. Rowe na siyang advisor ng Philippine Army noong mga panahong yon. Ang modus operandi raw ng Sparrow Unit ay sila ay may kargadang kalibre 45 na nakasukbit sa loob ng kanilang mga pantalon. Lalapit ang mga miyembro ng mga Sparrows sa kanilang mga target at pag nakaposisyon na sila sa likod ng mga ito na may malapit na inches na lamang, sa kanila kakalabitin ng gatilyo at maglalaho na lamang na parang bula sa gitna ng kaguluhan, bunga ng putok na narinig sa kapaligiran. Noong ang kanyang unit ay nasa Davao, kamuntikan ng magpitikan si Rick at mga miyembro ng The Sparrow. Habang kasama ang 5 pa niyang kasamahan palabas ng isang kainan, 3 kalalakihan ang tila nag-aabang sa kanilang grupo sa labas. Ayon kay Rick, kapansin-pansin na sa oras na nagkatinginan ng 2 grupo, agad na pumwesto ang 3 na nag-aastang huhugutin ang kargadang nasa loob ng kanilang mga pantalon. Sa oras na nag-eye-to-eye contact si Rick at ang nasa gitna na tila tumatayong leader ng mga kalalakihang yon, animoy isang anime fight scene ang nagbabadyang mangyari. Ayon mismo kay Rick, sa puntong yon, nagsimulang sumipa ang adrenaline sa kanyang katawan. Nagkatutukan ng baril ang magkabilang grupo, ngunit sa kabutihang palad, walang ni isa sa kanila ang kumalabit ng gatilyo. At ayon kay Rick, bakas daw sa mga mata ng kalalakihang yon ang galit at animoy sinasabi sa kanila na sa susunod, todas kayo sa amin. Ni hindi raw umurong o nagulat ang mga kalalakihan sa baril na nakatutok sa kanila. Ayon kay Rick, tila handa raw makipagpatayan ng 3 doon mismo sa puntong yon. Sa kabuuan ng kanilang misyon sa Pilipinas, malaki ang naging papel ni Rick at ng CIA sa pakikipagtulungan ng puwersa militar ng Pilipinas na pahinain ang naturang grupo sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang sources of funds at supply ng kanilang mga armas. Sa Pilipinas niya naranasan ang pagiging masayahin at welcoming ng mga Pinoy, ngunit ibang level naman daw ang tapang pagdating sa bakbakan. Nakita niya ito ng first hand sa ilang beses niyang pagsama sa mga operasyon sa kabundukan ng Luzon at maging sa Visayas. Na bagamat kulang daw sa high-tech na equipment ang ating mga sundalo,
Hindi raw ito umaatras sa laban. Ang nakakalungkot nga lang daw ay kapwa Pinoy rin ang kanilang kalaban. Pagpasok naman ng late 1990s, kasama rin si Rick sa mga secret operations kung saan nilayo ng CIA na i-track down ang terorista noon na si Osama Bin Laden. Ayon na rin mismo sa kanya, ito ang highlight ng kanyang karir. Mula sa mga desyerto ng Middle East hanggang sa mga nayon ng Afrika, sinuong ni Rick ang mga delikadong lugar na ito upang makipagkoordinasyon sa mga warlords, mga tribe elders at maging mga espiya ng kalaban upang matunton ang most wanted na tao noon. Sa puntong ito, umakyat ang ranggo ni Rick sa pagiging colonel sa CIA nang siya ay mapabilang sa mga secret operations kontra Bin Laden sa loob lamang ng 6 na buwan. Agad na nadagdagan ang intelligence ng CIA tungkol sa kanilang target ng halos 10 beses dahil sa tulong ni Rick. At mula nga sa mga report at analysis na yon, napagtanto ng CIA na mayroong binabalak na maitim na plano si Bin Laden kontra sa bansang US at mga mamamayan nito. Gamit ang buong asset at puwersa ng CIA, napagtunto ng US noong late 1990s kung saan nagtatago ang kanilang target na si Bin Laden. At ang kanyang hideout ay nakatayo sa Khartoum, Sudan. Ngunit kahit na tila may tenga at mata sa bawat sulok ng hideout ni Bin Laden ang CIA, ayon kay Rick, wala pa rin daw political interest ang US upang arestuhin si Bin Laden noong mga panahon na yon. At ayon na mismo kay Rick, dahil sa paghihintay ng political interest na yon, nagkaroon ng sapat na oras at pagkakataon si Bin Laden upang mag-organisa ng mga pag-atake sa iba't ibang mga bansa. Partikular na ang US hanggang sa nangyari na nga ang 9/11 sa pusod mismo ng Amerika. At saka pa lamang nagkaroon ng sapat na interes at dahilan ng FBI, CIA, White House at kabuuan ng US para maglunsad ng all-out war laban sa kanya. Saka naman nagtago ng maigi ang terorista sa bansa ng Afghanistan at Pakistan. Sa puntong yon, sa pangunguna ni Rick, kahit na buong lakas ng CIA ang nasa kanyang kapangyarihan, nahirapan na ang US na itrack ang terorista. Hindi lamang dahil sa natural na formation ng lupa sa Afghanistan, kundi sa unpredictable na paglipat ni Bin Laden ng mga safe houses upang hindi matugis ng mga otoridad. Ngunit isang breakthrough ang dumating sa grupo ni Rick at mga CIA agents nang matiktikan nila ang messenger ni Bin Laden na labas-pasok sa isang gated villa sa Abbottabad, Pakistan. At ito ang naging mitsa ng Operation Neptune Spear na tuluyang nagwakas sa buhay ng world's most wanted man. Ayon pa kay Rick, ang propesyon ng isang high-ranking intelligence officer sa CIA ay puno ng pagsasakripisyo. Para sa mga katulad niya, ang isang bad day ay ang pagkamatay ng kasamahan sa trabaho, pagkawala ng kanilang asset o ang kabuuang failure ng isang operasyon. Ayon pa sa dating CIA operative, ang isang advice na kaya niyang iwan para sa lahat ng mga tao ay pagsinalin sa Tagalog. Ang landas na magbibigay sa iyo ng pinakamaraming gantimpala para sa iyong mga pagsisikap ay ang landas ng pagkakaroon mo ng layunin na mas mataas pa kaysa sa kumita ng limpak-limpak na pera. Taong 2004, nag-retire si Rick Prado sa CIA bilang isang Senior Intel Service 2, equivalent ng isang Major General sa Armed Forces. Sa kanyang pag-retire, nagtrabaho si Rick bilang isang Special Advisor ng MITRE Corporation sa larangan ng Defense at Homeland Security. Para sa kanyang halos 3 dekadang serbisyo, ginawaran siya ng CIA ng Distinguished Career Intelligence Medal at George H.W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism at iba pang commendations ng CIA na highly classified pa magpahanggang sa ngayon. Higit sa lahat, kinilala siya bilang isa sa pinakamatinik na CIA shadow warrior sa kasaysayan. Sa kanyang retirement, nakapagsulat siya ng libro na pinamagatang Black Ops, The Life of a CIA Shadow Warrior na naipublish noong March 2022. Sa isang panayam sa kanya ng CBS News, tinanong si Prado sa kanyang opinyon kung bakit hinayaan nila makatakas si Bin Laden noong 1990s gayong alam na nila ang lokasyon ng kanyang pinagtataguan. Ang kanyang sagot, pag sinalin sa Tagalog ay, anong magiging diferensya kung huhulihin namin si Bin Laden noong siya ay nasa Khartoum pa lamang? Malamang sa malamang, walang 9/11 na magaganap. Tila pala isipan ang statement na ito ng batikang CIA officer. Hindi kaya plano talaga ng US na mangyari ang 9/11 kaya hindi nila hinuli si Bin Laden upang maging rason sa panggigera nila sa Afghanistan at Iraq. Ikaw, ano sa tingin mo? Huwag magkatubiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.